The Messiah said, "When you come to know yourselves, then you will become known, and you will realize that it is you who are the sons of the living Father. But if you will not know yourselves, you dwell in poverty, and it is you who are that poverty." Admins. So ako po ay mag-isang buwan na po dito siguro sa offer. Struggle, medyo struggle dito kasi sa signal, marami adjustment po. But anyway, sa awa po ng Aba nakakasurvive po tayo. Gaya nga po sabi ng kamahalan nakatayo tayo dahil ibig sabihin sa biyaya niya at dahil pinapatatag ang ating kamahalan. So ano po, ito lang po yung isang question na matagal ko na to sana itinanong kaya lang busy. Naniniwala po ako na ang truth talaga ay wala sa scriptures ngayon, yung kabuuan. Wala talaga kasi alam ko binuksan talaga ang kamahalan sa principle ng truth. Kaya yung iba nagdududa hindi, may binuksan po talaga dyan para ma-translate ng maayos. So naniniwala po ako. Ngayon ang gusto ko lang po malaman na kasi nabasa ko na noon na ang mga original na mga books ay tinago sa ilalim ng Vatican So nabasa ko lamang po yun. Ngayon yun lang mga kung gusto ko malaman. Kung yung original talagang scripture din ay tinago doon kasi parang ang library na yun ang pinakamalaki sa buong mundo Dahil yung gold card ang ginagamit doon sa ilalim para maseleksi kung ano yung mga nakatagong mga sinulat ng lahat ng tao, parang ganun. So yun lang po ang malaman ko kung existent pa po ba yun. Yung mga tunay na scriptures po talaga. Yun lang po. Yes. Hello po. Yung mga totoong oldest manuscripts na sinulat mismo ng mga kamay ng ating mga prophets ay nakatago at yan ay lahat nahakot nila. Yes, tama, doon sa library na talagang kapag ikaw ay natrap doon sa library na yon, hindi ka makakalabas, ikaw ay mamamatay dahil walang oxygen. That is a very restricted library sa Vatican. So what they did is isinulat itong Septuagint na ito with so many tamperings on it. Kailan kahit anong gawin ng katatamper dyan, makikita at makikita Kahit gaano kaganda ang kahit yung sinasabi na very seamless ang pagkakadugtong, makikita pa rin ang pinagdugtungan. Kahit anong gawin nilang polish dyan, kitang-kita namin yan So, pag lumabas itong ginawa nating Torah and Covenant, the revised edition, makikita nyo how the content of the entire scriptures has been harmonized from Genesis to Revelation. Gumulo lang naman dyan ng todo-todo talaga yung mga kasulatan ni Pablo. So when you remove it, makikita nyo ang blending ng mga books hanggang sa Book of Revelation. So yan ang sagot ko, kapatid. And welcome back home. Happy Sabbath po mga kapatid at saka sa ating mahal na hari. Ako po ay medyo kinabahan po ako dahil mayroon pong warning ang aming chapter. At itatanong ko lang po ay tungkol po sa tribulation. Tungkol po sa millennial, sa 1,000 years. Tatanong ko lang po kung ang 1,000 years ba ay pagkatapos ng tribulation at saka magkakaroon po ba talaga ng body change bago tayo pumasok ng 1,000 years. Yan lang po. Okay. Butihing Priest Senen, nandiyan po ba kayo? Para sagutin po ang katanungan ng ating kapatid.
Sis, ano yung sinasabi niya na magkakaroon ba talaga ng, ano yun? Yung 1,000 years po kung kailan daw po mangyayari, before or after. Hindi, may sinasabi siya na Okay. magkakaroon ba talaga ng yung karugtong na salita, hindi ko napigat. Po, body change po, mahal na hari. Magkakaroon Body po ba ng change. body change? Oo. Hmm. So, 1,000 years, yes, there will be a 1,000 years, the millennium. Magsisimula yan sa pagbaba ni King Yahushai. So, the moment na bumaba si King Yahushai, then that is the start. Doon magsisimula yung pagbibilang natin ng 1,000 years. Ngayon, magkakaroon ba talaga ng body change? Yes, magkakaroon talaga ng body change para sa mga pinili. Yes. Kasi dapat ang mga priests at mga judges ay walang takot na baka barilin sila, mapapatay sila. Remember, during the 1,000 years, andyan pa yung mga makasalanan eh. Hindi pa naman sila papatay, hindi pa naman sila huhusgahan. There will be 1,000 years of peace, and that is the chance, final chance na binibigay ng Aba so that the sinners can repent. Because during that time, nakagapos si Satanas. So, bago dumating ang Messiah, may tribulation. Yes. Kasi ang Messiah ay bababa, si King Yahushua ay bababa sa climax ng tribulation. So, mauuna ang Great Tribulation. Bababa si King Yahushua to rescue his people, to protect his people. Yun ang purpose niya. Kasi ang sabi niya, kung hindi kaagad ako bababa, hindi pa iiksin ang panahon, baka maubos. Yes. So bababa siya for the protection of his people. So pagbaba niya, 1,000 years. Then thereafter, after ng 1,000 years, pagkakawalan si Satanas. At muling tatangkain ni Satanas, nagguluhin ang mundo. And doon siya finally tutunawin si Satanas. Satanas will be completely destroyed after the 1,000 years kasama ang kanyang mga alipores. Then after that, magkakaroon ng changes ulit. Because dyan na magsisimula ang eternity na sinasabi. The new heaven and the new earth. So itong 1,000 years na millennium, hindi pa ito ang new heaven and new earth. Hindi pa ito. Ang new heaven and new earth, magsisimula yan after the 1,000 years na. So yan po ang programming niyan. Salamat po, mahal na hari. Please. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Katanungan ko lang po, bago po ang katanungan, maraming salamat po kay Haring Oetsi at sa lahat ng bumubuo ating kingdom po Oetsi. Meron po kasi akong naka-encounter na nagsasabi po kasi mas mapalad pa daw ang hindi nakakakilala sa Aba na gumagawa ng naayon sa kalooban niya kaysa sa mga nakakakilala, ngunit labag naman sa kalooban ng alayan ang kanilang ginagawa. Meron po ba, kasi ang inaano ko po kasi tayo po, ginagawa na po natin ang parahan, obedience, at maging righteous po tayo. Sila po, nasa labas ng kawan. Ano po ang na para sa kanila, pagpapala para kay galing kay Aba? Yun lang po. Meron pa po bang pagpapala para sa kanila? Meron po. Yun lang po.
Yung mga nasa labas Salamat ng po. kawan, nasa labas ng covenant, wala naman akong nabasa na special para sa kanila. Although sinabi ng Messiah that the sun shines for both the wicked and the righteous. Ibig sabihin, fair. Pero, meron pang sinasabi over and above ang Messiah na special blessing sa kanyang mga pinili, sa mga righteous. At wala akong nabasa na special blessing para sa mga unrighteous. In fact, ang nabasa ko na dyan is puro punishment eh. So my answer is wala. Special blessing para sa mga unrighteous, wala. Magandang araw, mahal na Ari. Okay lang ba yung ano ko po, mic? Yes po. Hindi maingay? Hindi po. Thank you. Bali, yung tanong ko po is, may nag-preach sa amin, wala naman akong masamang mani doon sa tao. In fact, believe na believe ako sa kanila. Bali, yung pagiging palabiro, meron po bang yung mga taong palabiro, mayroon po bang puwang sa righteousness po? Although mababaw na tanong, pero para kasing natatamaan yung mga mataong palabiro katulad namin. Bro, wala namang nasusulat na thou shalt not make biro. Okay po. Okay, kasi magmumukha kasing banal-banalan kung wala namang palabirong tao po, bro. Yung righteousness, bro, hindi naman na-define na maging banal-banalan eh. Di ba? Yes, Righteousness, not banal-banalan. Eh, yung time na na sinulat ang Bible, tingin ko naman si Prophet Elijah na lang. Number 1, alaskador. Yun na lang. Sa Torah walang sinabi bawal magbiro, thou shalt not joke. Sige nga, wala, di ba? So yung mga nag-aano dyan na mapagbiro ka para kang walang kabanalan, sagot dyan, ikaw na. Bow. O di ikaw na. O ganun lang ang isagot mo. But of course, we don't joke during yung nasa yung tinatawag na holy worship. Don't make it a joke. Don't make it a joke. Kaya nga ako hindi. Sorry. Oo, kaya nga ako hindi ako nagsisermon eh. Gusto ko magsermon pagkatapos na ng ng pinaka-service. Kasi I could joke na. Diba? Wala namang yung konting humor. Hindi naman bawal yun eh. Yung mga banal-banalan lang naman na ang mahilig dyan sa dapat mukha kang santo na may halo sa ulo. Sila lang naman yun. We are not that. Yan ang final na sagot ko, bro. Okay po. Bali, nung una, medyo minsan sa nagpi-preach. Kasi wala kaming priest. Bali, medyo nakikipag biruan minsan sa pagpi-preach. Pero nung katagalan na pinamuka sa amin na hindi pwede na ganun, natigil na rin. Pero nung last na pag-preach, ganun pa rin yung na dapat hindi maganda yung biro kahit pa outside na sa HOP.
is okay na yun sana. Parang gusto, ayaw pa rin. So, kaya nga natanong ko ngayon, bro, kasi para magiging malinaw lahat. So at least itong mga as long as walang nasaktan na tao, walang nasaktan na kapatid natin, okay lang pala maging palabiro. Thank you po, bro. May isa pang tanong po, bro. Yung dark Wholesome, matter, bro. bro. Wholesome fun is not a problem. Anong problema to? Thank you po. Mm. Tapos itong bro, itong dark matter, yung sa kanina sa inano ni Priest BM Sinin, is yun pala yung water above, bro. Yes. Okay. Kasi yan din yung pinipoint out din ng ng ibang scientist na ang dark matter nag-hold sa mga lights sa universe. For sure, dyan nila din kinuha din siguro sa Bible yan, bro. Yan yung in the beginning, there was nothing except for darkness. In the beginning, there was nothing except for dark matter. Ang sabi po dito po, ask ko lang po kung lahat po ba ng nasa loob ng kawan ay magiging judges and priest sa pagdating ni King Yahawashai. Yun po, mahal na hari, ang katanungan po ng ating kapatid. Hindi. Okay. Yan po, kapatid po na John Marvin Anis. Magandang araw po, happy Sabbath, lalo na po sa aming mahal na hari, King Oichi. Meron lang po kaming katanungan ukol po dun sa may 144,000 po na magiging priest judges sa huling araw po. Di po ba? Sa pagkakaalam ko po kasi tayo pong lahat ng nabaptize po sa the name ng ating Messiah at ng ating Yahawa ng ating Aba ay sila po ang magiging judges and priests sa huling araw. Paano po yung pong mga priests po ay mga judges po na nasa Torah po na ginawa na rin pong judges? Ano po yun? Kasama rin po sila. Hindi po ba yun lang pong mababaptize na yung nabaptize po sa pangalan ng ating Messiah at ng ating Aba ang kasama sa 144,000. Paano po yung mga nauna pong naging judges po sa Torah? So, yun lang po ang gusto namin tanong. Maraming salamat po, aming mahal na Okay. Ganito lang yan. Kagaya ng sinabi ko, hindi lahat ng maliligtas ay magiging priests and judges. Di ba? Yung sagot ko kanina is hindi. Kasi hindi naman talaga lahat priests and judges. Mga kanya-kanya tayong role ngayon. Kanya-kanya tayo ng role. May mga priests, may mga judges. Ngayon, pagbalik ni King Yahawashai, magkakaroon pa ng ng organization. Kasi ito is interim government lang ito. The final na kingdom na sinasabi, and in the new heaven and new earth will be a different setup. So hintayin na lang natin kung tayo ay maging priest or judges. As of this time, sumunod lang muna tayo. Huwag na muna nating yung i-aspire kung tayo magiging priest o magiging judge. Let's wait and see. Let's wait and see. As of this time, let us just stay within the covenant. Pero ang ko talaga dyan, in the interim government, not everyone can be priests and judges. Kaya sabi ko kana, hindi lahat. Because kanya-kanya ng role yan. So pagdating ni King Yahawashai, then there will be a reorganization.
We will see how he will do it. Ano ang way niya. Ganun na lang ang point natin dyan. Pero ang nasusulat, there will be priests and judges. Okay? Kapatid, Okay nakamute po. po kayo. Ayan, okay. Salamat po, mahal na Hari. Happy Sabbath. Okay po. Salamat po. Happy Sabbath din po sa inyo mga kapatid. Since wala pa pong nakataas ng kamay, meron po tayong katanungan muli po sa Facebook Live. Ito po ang katanungan niya, mahal na Hari. Galing po sa ating kapatid na si Don Suba Bernabe. Ako po may tanong, kasama pa po ba o mapapasama po ba sa Torah ang Covenants Revised Version? Ito po ay corrected version natin, yung mga non-canon books like Jasher, Jubilees at iba pa po. Marami pong salamat. No, not yet. Okay po. Narinig mo po, kapatid na doon, hindi po kasama. Ito naman po ay galing kay June Tige. Pagpalang araw ng Sabat sa ating lahat mga kapatid sa kawan, lalo na sa ating haring OHC at sa lahat ng mga priest. Tanong ko lang po, ito po ang tanong niya, bakit po hinayaan ng mahal na Aba Yahweh na baguhin ni Pablo ang kanyang mga banal na kautusan sa ating mga ninunong Israelita na siyang naging sanhi ng pagkawatak-watak ng tamang pagsamba sa Aba? Yun lamang po, Shalawam. Hindi naman ako si Aba Yahweh para i-explain yan eh. Okay po. Di ba? Opo. So I cannot answer. Pero, in my analysis of what is written there, mga nasusulat, na binigyan niya ng panahon ang mga hintil upang mamayagpag Yan na. until the times of the Gentiles is over. So yan ang sagot. Bakit hinayaan? Because binigyan niya talaga ng panahon ang mga Gentiles. So kung i-question natin, bakit niya binigyan ng pagkakataon ng panahon ang mga Gentiles? Hindi ko masasagot yan. Hindi ako si Aba Yahweh. There are things that are not revealed. Kaya nga, ano ang sabi natin? Ang sabi niya, I am the Pater. And who can question the Pater? What are you doing? Diba? So we should not question bakit niya hinayaan. Okay. Nandiyan, diba? Si Aba Yahweh ang Pater. Apa. So we should not question. Ang sabi niya, no one can question, what are you doing? Okay, so gets na po. Happy Sabat po sa lahat. May ask lang po ako tungkol po sa sitwasyon namin na every Sabat po. Dati po kasi madalas kaming pumupunta sa temporary HOP namin noong mura pa po yung gasolina. Ngayon dito sa amin 85 na yung litro ng gasolina daw po. Tapos meron pa kaming sasakyan dito na parang kakain din na 3 litro papunta. Din 6 na litro papunta at pabalik. Then may kapatid po kami na landslide yung bike. So ang ano po niya, mahal na Hari, kung pwede daw po na instead na pupunta pa sila doon, since meron po silang malapad daw po yung bahay nila sa kapatiran, maluwag, kung pwede daw po na doon na lang daw po sila magdaos ng kanila pong Sabat po. Dahil sa kakulangan po ng kanila pong source ng fund. Pwede naman yan. Pero best effort lang ang masasabi ko. Ayaw ko kasi yung, alam mo ganito kasi yan eh. Kapag sinagot ko yan ng yes, at naririnig ng iba, ang isasagot nila, pwede naman pala sa bahay na lang tayo. Hindi nila nakikita na ang yes ko is depende sa sitwasyon ng isang tao. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang sagot ko lagi is depende sa kaharap ko.
Ang isasagot ko dyan is best effort ninyo. Gawin ninyo kung anong nakakaya ninyo, anong makakaya ninyo. So, more of gawa ng paraan rather sa gawa ng dahilan. Yada. Yun lang, sagot ko dyan. Okay po. Gawin ninyo ang makakaya ninyo. So I won't say yes. Gawin ninyo ang makakaya ninyo. Kung hanggang saan aabot ang makakaya ninyo para kayo magkatipon-tipon sa tamang lugar. PM po, mahal na hari, sa lahat ng priest at moderator. Cheryl here po from Bukidnon. Nais ko lang pong itanong kung meron po bang diferensya between praying with shofar and without shofar. Salamat po sa sagot, mahal na hari. Yun po ang kanyang katanungan kung meron daw pong difference between praying with shofar and without shofar po. Anybody po? Ganito lang yan. Ganito lang yan. Di ba nagbigay ng pattern ang Messiah? This is how you pray. Individual praying. May sinabi bang Messiah na dapat may shofar kayo? May sinabi ba ang Messiah na this is how you pray? Para sa individual praying ninyo? Wala po. Na dapat may shofar kayo? Di ba nung sabi, pumasok ka sa iyong kwarto. Huwag mo ipapailam sa iba na ikaw ay nagpipray. And pray in secret. O hindi na secret yun kung nagsushofar ka pa. Bago mag-pray. Yada. Okay. So, Kapatid. that is a lot of common sense na lang na ituro na natin ang principles of praying. Ngayon, itong may shofar, congregational praying yan sa house of prayer. Iba yan. Okay po. Okay po. Salamat po, mahal na hari. Ngayon naman po ay isa po uling katanungan. Bubuhat po sa text na lang po ito. Since po tungkol sa righteousness, sa kingdom ang topic, gusto ko po sanang itanong. Ito naman po ay isa pa pong katanungan, kapatid. As naman po kay mahal na hari, itong verse na ito, clarify lang po. Sa Revelation 20 verse 5, but the rest of the dead lived not again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Ito po ba ay, isa po ba ito sa may error translation? Parang ang sinasabi po kasi dyan, ang 144,000 ang unang binuhay. Yan po, mahal na hari. Yan po. Mahal na hari po. Alam nyo, ganito, panoorin nyo ang The Matrix. In-explain ko na yan lahat-lahat dun. Ayan, ayun po ang sagot. Kasi kung iisa-isahin niyo akong katatanong paulit-ulit tayo niyan. Panoorin niyo ang video The Matrix. Na-explain ko na yan doon lahat. Oh, yung ano na yan, yung 144 na yan, pwedeng ang iba dyan ay buhay na aabutan, ang iba ay patay na bubuhayin. Sila ang unang bubuhay dyan, yung 144,000. The rest of the dead, hindi pa bubuhayin pagkatapos pa ng 1,000 years. I explained already that sa The Matrix. Ulitin nyo na lang po yun. Everything na kailangan ninyong malaman na andun po, may visual aids pa doon. Magandang tanghali po sa lahat, sa mga ating mga mahal na priesthood at saka lalong-lalo na po kamahalang OHC po, King Oferio. Tatanong ko lang po, tatanong ko lang po kung kasi bigla pong nag-appear sa diwa ko kasi sabi ni mahal na hari na ang bansang Ophir ay pinaka-safest nation among all nations. Ngayon po ang tanong ko, kaya po yung sinasabi kay King Oichi, dahil po ba dito po sumisibol ang
ang Spirit of Covenant po na dala-dala ni King Uitzi. Kaya ito po ang pinaka-safest na nation. Yun lang po ang itatanong ko po. Maraming salamat po. Partly yes, and may additional reasons pa dyan na hindi ko pwedeng i-disclose. Hindi nila pwedeng galawin itong bansa. For that, another reason na hindi ko pwedeng i-disclose. So part and parcel, because this country, dito sa atin ang covenant muling na-revive. That's why this will be protected. Diba ang covenant ang nag-protect sa Israelites noon? Yun ang nauuna, pinapasa ng mga priest. So ang diwa ng covenant na yun is yun ang nabuhay sa atin ngayon dito. So that is, my answer to that is yes. But maliban dyan, there is another reason bakit hindi nila pwedeng saktan, hindi nila pwedeng galawin itong bansa natin. And why Russia and China would defend this country. So that is another thing. Pero ang pinaka-reason dyan, may isa pang mabigat na reason bakit hindi nila ito pwedeng galawin ng anumang bansa. Dahil pag sinira nila ito, parang sinira na rin nila ang kanilang bansa. There is that connection na hindi ko pa pwedeng sabihin. Maraming salamat po, kamahalang Oferio. Okay. Thank you very much, mga kapatid. Sa pangalan ng ating Aba Yahweh and King Yahweh Shai, pinapaabot ko sa inyo lahat ang pagpapala mula sa pinakamataas, pababa, hanggang sa mga chapters, hanggang sa inyong mga pamilya. Be blessed everyone in the name of Aba Yahweh and King Yahweh Shai. Yada Shalom.